Hello mga kawenki, isi-share ko nga pala sa inyo yung aming holiday sa Cornwall. Holiday nga pala ang tawag nila sa kanilang vacation dito sa UK. Usually 2 days, 3 days, 1 week or more. On our way to Airbnb, nakatulog ako sa biyahe and pagising ko, eto na, bigla, sobrang kapal ng fogs as in zero visibility. Medyo na-nervous ako pero ang driver ko ay chillax lang. Slowly lang talaga kasi di rin masyado kita talaga ang daan. We rented an Airbnb house in Atlantic Ridge, UK. About 3 families kami and 3 couples. Kinabukasan, first stop namin ay ang Glendorgan Gardens dito sa Falmouth, Cornwall, kung saan sikat sila dahil sa kanilang cherry laurel tree maze. Dinadayo din to dahil sa kanilang giant stride and ang beach village. Sayang at hindi na kami nakaabot sa beach village dahil medyo malayo pa ang lalakadin. So move on and hang in the beach na first beach namin to stop by ay ang Port Gwynedd Beach sa St. Ives. Port Gwynedd Beach nga pala is the smallest and most sheltered beach in St. Ives, Cornwall. What I like in this beach is kalma lang ang tubig which is safe to children. Hindi ganong maalon ng dagat, sakto lang. Kuwate mong bakit? Hindi rin kami masyadong nagtagal dito sa beach dahil 4 PM na kami nakarating dahil gawa nga ng sobrang hirap sa parking dito. Wala talagang available lalo na pagtanghali or hapon na and to add up na weekend pa. Kung may bala kayo na mag-beach talaga, dapat as early as you can kasi most of the beaches in St. Ives wala naman entrance fee. Parking fee lang talaga meron. After kami sa Port Gwynedd Beach, nag-grocery muna kami para panghapunan at pangagahan ng mga kulang namin bago kami umuwi sa Airbnb house namin dito. So, ito nga pala, nag-grocery kami dito sa Aldi in UK. Na-amaze lang ako kasi sobrang ganda ng tanawin. Kasi yung Aldi mismo, nasa bangin siya. As in, likod nito ay dagat na. Wow! Sino kayo? Napagay kayo. 10-minute drive lang from Aldi to our Airbnb house sa Atlantic Ridge. Maganda yung lugar nila dito sa UK, malinis at sobrang maintained talaga. Alam mong maintained kasi walang mga unnecessary na mga bagay-bagay. The next day, talagang need naming maging early. So as early as we can, check out na kami sa bahay para early din kami sa mga parking lot doon balik sa St. Ives. This time, Porthmeor Beach na naman. Behind, let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft. Kaya nag-agree na lang ang mga boys or mga drivers na mag-wait na lang doon sa Porthmeor parking at pababain na lang kami dala ang mga gamit para makaswim na din ang mga bata na sobrang sabik na sa dagat lalo na ako. Umabra naman ng plano, si Mr. ang nagbabantay sa itaas at ang iba naman ay andito na sa baba hanggang sa nakapark na ang lahat. Dito sa UK, pag mainit ang panahon or summer, sinusulat at sinisimot talaga yan ng mga Brits dahil minsan lang uminit dito sa kanilang area of responsibility. What I like in this beach dito sa Cornwall, lalo na sa St. Ives, ay ang super fine golden sand. Kakaiba talaga ang dagat. Kaso nga lang, you have to be brave na kalabanin ang sobrang lamig na tubig. And we are blessed because this week is very timing as what we called heat wave dito sa UK. Lahat halos ng tao nasa beach yata. Kasi last Friday when we were on our way, sobrang traffic. Ang daming papuntang beach. Devon, Cornwall, mga camper van, Ito nga pala ang the whole gang on this escapade together, enjoying the sun and the beach breeze. Sobrang nakaka-relax and sobrang therapeutic lang talaga. Away from the city, away from the hustle and bustle of work, away from the busy areas and streets, at ibang ambience naman, ibang atmosphere naman. At dahil nga sabi ko early May bank holiday sa Lunes, sobrang dami nga ng tao and since maganda ang panahon, pag mainit ang panahon, halos lahat ng Brits nasa dagat talaga, nasa labas talaga. And sabayan pa ng long weekend, gawa nga May holiday sa Monday, early May bank holiday. Kaya lahat pa beach talaga. Ganito yung itsura ng beaches nila dito pag sobrang init ng panahon. Punong-puno Ang nakaganda talaga. din kasi dito sa Porthmeor Beach and St. Ives beaches is
surfy heartbeat siya ng St. Ives. And yung naka-unique sa kanya is naka-position siya fully dramatic on the Atlantic Ocean. So, nasa northern exposure siya ng Cornwall na meron talaga siyang consistent na high quality waves. Pero, dito sa bandang to is safe siya dahil meron ngang mga lifeguard na nakabantay din. Or tinatawag nating RNLI lifeguard or yung Royal National Lifeguard Incorporated Bed or institution. And just be mindful lang din sa mga safety guidelines ng beaches, lalo na yung mga red and yellow flag na nakaturok dyan sa mga beaches na yan, black and white checkered flags, and yung mga red flags, which is water is highly dangerous pag ganun. Next and final stop nga pala namin ay ang historic island of St. Michael's Mount. Bumiyahe pa kami from St. Ives, which is hindi naman ganun kalayo. About 15 to 20 minutes lang naman from St. Ives to Penzance or Marazion dito sa St. Michael's Mount. And dahil nga super iconic niya because of its tidal phenomenon, and today medyo swerte na may konting malas, pero mas swerte pa rin. It was already 3 in the afternoon, pero hindi talaga bumaba ang tubig. Kaya di kami nakalakad sa causeway niya. Even so, we are still lucky kasi meron namang mga boats na naghahatid sundo papunta sa island. Isa nga pala ang St. Michael's Mount sa pinaka-famous na dinadayo ng mga turista all over the world. Bakit nga ba sikat ang St. Michael's Mount? According to ancient myths and legends, the Archangel Michael or si San Miguel Arcangel ay nagpakita dito. The Archangel, biblical archangel, appeared to local fishermen here in 495 Anno Domini or AD to warn them of dangerous rocks. Kaya dito, nagkaroon ng transformation ng island na naging major medieval pilgrimage site talaga. On the other side, to add up, sikat din siya on pop culture and Hollywood fame dahil nga ang striking castle nito ay naging filming location din ng House of the Dragon at Johnny English, where yung castle is dubbed as the exterior of the French Chateau and Dracula in 1979 as well. So yung cliffside is ginawa talagang prominently taping location ng Dracula. At syempre, sikat siya because of its unique tidal geography. Meron siyang disappearing causeway or yung daanan na nawawala kung high tide at nakikita kung low tide, kung saan ang mga tao, they are free to walk on the causeway. Kakaiba din ang history ng St. Michael's Mount. Before, it was just an island of dense forest hanggang sa isang French friar ang bumuo ng maliit lang na church or church made of stone dito. And from that, may mga pilgrims na bumisita. Ginawa din itong castle ng mga king and queens nila before. Pero dahil nga sa ilang ulit na pagka-seized or pagkatalo nito, ay ginawa na lang itong private home. Hanggang sa kalaunan, ginawang seaport, ginawang World War II defender, kaya marami pa rin ng mga leftover or war aftermath equipments dito gaya ng mga canyons at iba pa. From 1954 up to today, ginawa na siyang tourist site at pinagmamayari na siya ng St. Aubin family and National Trust. Pero sikat pa rin ito dahil andito pa rin mismo ang main patron ng church na walang iba kundi si St. Michael Arcangel.